Mainit na usapan, umaatikabong mga yan, diskusyon na may resolusyon, sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Amy Perez. Hello mga sausawera at sausawera! Handa na ba tayo sa talakan? Kasama kayo sa pula sa puti! Sa Ukurayan, ready na rin ba? What about you, Hans? How are ya? I am Gonchang Ali and we're ready! Sausawa na! Saan tayo? Hey! Face to face na! Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at mag-ukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw? Tara na kaibigan, mga yan ay solusyonan. Face to face! Sinong sisimango? Face to face! Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema? Face to face! Huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Hello mga kapatid! Kamusta po kayo? Muli niyo po kaming samahan na naman sa pagtalakay at paghimay po sa mga issue ng ating po mga kababayan dito lamang po sa nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air. At syempre pa, abay malaki po ang aming pasasalamat sa inyo dahil sa wala pong sawa ninyong pagtutok sa aming pong programa. Dahil syempre pa ang tanging hangad namin dito talaga ay maayos at masolusyonan po ang mga problema at mga hinaing na inilapit po sa atin dito sa ating programa. Ako pa rin po ang inyong Chang Amy na lagi nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Aba naman, alert na alert ang mga sausawero at sausawera natin. Bakit? Dahil excited na silang makausap ang nag-iisang ultimate sausawero talaga. Yun talaga. May gusto mo may ganon? Ultimate sausawero na si Hans Mortel. Salamat siyang amin ako. Akala ko kung ano ang ibig sabihin ng Buti na lang ultimate pala. Naku, hindi sila po pwedeng tutulog-tulog dito kasi talaga namang gigisingin ko kayo. Importante na gising tayong lahat para ang mga pangaral ng ating trio tagapayo ay marinig natin. Naku, malaking bagay po na maintindihan, marinig at matutunan ang mga ituturo nitong tatlong ito. Ang ating pong legal expert mula sa Public Attorney's Office, wala pong iba kundi si Public Attorney John Lopez. At ang ating naman pong medical expert, siya po ay Doctor of Psychology. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia. At ang ating faith expert. Kasi minsan ang problema na lang talaga natin ay yung nagkukulang tayo sa pananampalataya. Kaya pakiramdam natin, ang bigat-bigat ng dinadala natin. Naku, siya po ang magpapaalala niyan na sa lahat ng bagay, we put the Lord above all else. Wala pong iba kundi ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Oh, kaya kayo dyan sa inyong mga bahay, abay tutok na. Kasi pag na-miss nyo ang mga lessons nila, sayang, kayo rin ang nawalan. Hindi ba, Chang Ami? Oo nga naman, Hans. Kaya mga kapatid, tutok na. Isang tindera po ng gulay galit sa kanyang hipag dahil di umano sa hindi nito pagbayad ng utang. At ang nakakalungkot pa nito, aba, ninakawan pa raw sila nito ng gulay sa kariton kapag tulog sila sa tanghali. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Abot hanggang langit ang galit ni Menchi sa kanyang dating hipag dahil hindi ito nagbabayad ng utang sa kanya. Hindi siya nagre-remit sa akin eh. Yung kalakal na yun, inaangkat ko, inuutang ko rin. Hindi niya na ako binayaran ng 2 buwan, mahigit. Yung sinisingil ko na siya pang galit. Sagot naman ni Nida. Hindi kasi marunong gumalang itong si Menchi. Kung inirespeto niya ako, hindi niya ako dapat singilin sa maraming tao at sa gitna ng kalsada. Ikaw ba naman sabihin mo, Ate Nida, hindi ko na kailangan ng bayad mo. Ayaw mo, buhay ka pa, nakatibo ng aboloy. Ikaw, Nida, kung maaari lang, magbago ka na. At yung pangungutang mo, sana magbayad ka naman. Kasi hindi naman biro-biro ang utang eh. Inuhulugan ko rin yan. Oy, Minchi, ang kapal talaga ng mukha mo.
Kung anong ginawa mo sa akin, hanggang kamatayan, hindi kita mapapatawad hanggang kamatayan natin dalawa. Tandaan mo yan. Kalamukha mo. Mga tinderang dati ay maghipag pa. Yan ang talakang inyong masasaksihan dito lang sa Face to Face. Mga ka-face-to-face, makakasama po natin ngayon ang nagrireklamo dahil hindi di umano nagbabayad ng utang ang kanyang dating hipag. Narito po, si Menchi Bardahe. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Tanghali po, Face to face! Ate Menchi, ano pong pangalan nitong hipag ninyo na may utang sa inyo? si Nida po. Nida, Nida. Magkano po ang utang niya sa inyo? 2005. Bakit po umabot ng 2.5? Ang laki nun. Kasi po, araw-araw siya nag-aano sa akin, nangungutang. Pag binibigyan ko siya ng gulay. Kung ano nang pinagkukuha niya sa akin, sabi niya, babayaran kita sa ganitong araw. Ititinda ko muna yung gulay. Ang sabi ko, sige, mo na sa akin, basta ibalik mo lang yung puhunan. Pumayag naman ko kasi hipag ko siya eh. Oho. Naunawaan ko siya kasi may dalawa siyang anak. Pero hindi po ba ninyo napansin na kung medyo mga umaabot na ng mga 300, dapat parang naalarma na kayo Hindi na hindi naman. man lang kayo binabayaran? Hindi naman po, kasi tiwala po ako sa kanya eh. Kaya lang, masyado siyang inaano niya ako kung ano pa pinagsasabi niya sa akin. Bakit po? Anong sinasabi tungkol sa Kasi daw inyo? mukhang pera ko. Ano po ba ang napag-usapan ninyong palugit ng araw kung kailan siya dapat magbayad, Ano kung gaano po, katagal? 1 linggo lang po pagitan. Isang linggo lang? Oo. Sabi ko sa kanya, basta itong linggo, bayaran mo ako kasi babayaran ko rin yung gulay. Sabi niya, oo, sige, babayaran kita. Hanggat umabot na ng 2 linggo, 3 linggo, hanggang ngayon, hindi niya pa ako binabayaran. Pero bago siya nangutang ng ganito kalaking halaga, maayos naman po ang relasyon ninyo. Oo naman. Wala namang kayong problema sa kanya. Ewan ko lang po, noong araw kasi, nilalait-lait po ko niyan, kung ano nung inano. Siyempre, matanda sa akin, inagalang ko ho siya. Ewan ko kung ano kinagagalit niya sa akin. Balita ko na lang, may tanim siya sa akin ng galit. Nabanggit po ninyo na nilalait kayo. Opo. Bakit? Ano pong sinasabi niya? Simula po daw na asawa kami ng kapatid niya. Kasi nakuha ko ng kapatid niya, nagra-rugby. Bata po ako noon eh. Oo. Nag-asawa lang kami ng kapatid niya. 12 anyos lang ako. Ganun po kabata. Opo. Okay. Tapos hanggang sa napatunayan po ninyo, nagtrabaho naman kayo ng maayos. At Oo, ngayon, nagbago may naman. negosyo kayo, Opo. nagbago kayo ng buhay. Dahil sa mga anak ko. Ilan po ang anak ninyo? 2 po. Nasaan po ang asawa ninyo? Ito po pangalawa kong asawa to. Kasi una kong asawa, patay na. So yung kapatid ni Aling Nida ay pangalawang asawa Hindi niyo po, na? una kong asawa yun. Una! Oo. Dati ko Oo, pong kaya hipag talagang yun. dating hipag pala. Yung asawa ko ngayon, pangalawa, ayun nga po nagturo sa akin ng hanap buhay para ibuhay ko rin sa mga anak kong 2 na iniwan sa akin ng kapatid niya. Oho. Tapos ganun pa ginagawa niya, ninanakawan niya pa ako. Bakit po niyo nasabing ninakawan kayo? Kasi po may nakapagsabi na kahit bahay namin, yung may-ari ng bahay namin. Nakita po siya? Oo, nakita siya nagkumukuha. Kasi mahirap po ang magbintang. Hindi po ako nang bibintang, totoo po yung sinasabi ko. Kahit kapatid niya makapagsabi. Sino pong kapatid niya? Si Prisima. Nakita siya? Nakita rin po siya. Anong kinuha? Pipino, ampalaya, talong. Pagtanghali, natutulog kami. Nanakawan niya ho ako. Kinausap niyo po siya? Hindi, pinababayaan ko lang ho siya. Baka sabi ko, baka wala siyang ulam o kaya gipit siya. Hindi ko na lang inaano. Tapos naalalaman ko na lang. So parang ang lumalabas po, inuunawa niyo pa rin po Oo, siya? inaunawa ko po rin po siya. Oo. Dahil wala nga po siyang trabaho. Wala rin po siyang ibang inaasahan sa Wala po. buhay? Hindi ko na rin siya pinapautang ng gulay eh. Simula hindi niya ako binayaran eh. So yung pong utang niya talagang hindi na po niya nabayaran? Hindi na po, hanggang ngayon. Nabanggit po ninyo kanina na namatay na ang inyong unang asawa nga. Opo. Ano pong kinamatay? Nasalvage po kasi yun eh. Naiwan lang po sa akin, 2 kong anak maliliit nung magkahiwalay kami. Bakit po na-salvage? Hindi ko po alam kasi umuwi po ako ng probinsya. Pero gaano po katotoo na ang sinasabi kasi ni Aling Nida,
kayo daw po ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang Hindi ko kapatid. po alam kung ano sinasabi niya. Bakit kaya niya nasabi yun? Hindi ko po alam. Mga kapatid, siguro po mabuti pa tawagin na po natin ang babaeng inirereklamo po ni Aling Menchie, ang dating hipag niya na hindi na daw di umano nagbabayad ng utang, abay nagnanakaw pa ng gulay sa kanya. Narito po si Aling Nida Amante. Pasok! Aling Nida, narinig po ninyo ang mga sinabi ni Menchie. Gaano po katotoo na kayo po ay may utang na 2,500 at nagnanakaw pa daw po kayo ng gulay? Opo. May utang po kayo? Opo. Totoo po bang ninakaw niyo ang mga gulay? Opo. Bakit po niyo ginawa yun? Sinasadya ko sa kanya para magalit siya sa akin. Bakit po niyo kailangan gawin yun? Eh, sinasadya ko, hindi niya ako masugod eh. Sinasadya ko talaga nakawin yun. Alam ko nang susumbong mga kapitbahay yung nakakakita doon sa kariton. Ano pong rason? Bakit niyo ginagawa yun? Inaasar ko lang siya. Mga kapatid, huwag niyo po palalampasin ang paliwanag ng dating hipag sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lang kayo. Bakit? Umuwi ang kapatid ko. Sinong tao? Sa galing sa paglabas, di ba umuwi dahil sa dalang pera, hindi ba Bakit? pinapauwi? Naglalabada ako. Nung naglalabada, hindi Naglalabada? parang andun niya. Mahiya ka sa sarili mo. Ba't ako mahiya? Anong hindi yun? Bakit? Oo, Ba't ako mahiya? sandali lang, Ba't ako sandali mahiya? lang. Nagbabalik po kami dito sa Face to Face, mga kapatid, at matapos na pahiramin po ng puhunan ni Aling Menchie ang kanyang dating hipag na si Aling Nida, ay hindi pa nga daw po ito nagbabayad. At tinanong ko po kayo kanina kung may utang kayo, ang sabi nyo, meron. Tinanong ko po kayo kung ninanakaw nyo ang gulay, ang sagot nyo po sa akin ay? Oo, ninanakaw nyo. Ang tanong ko po, Aling Nida, bakit po ninyo kailangan gawin yon? Wala, inaasar ko lang siya eh. Bakit kailangan nyo siyang asarin? Eh, Wala masarap- po ba kayong ibang pinagkakaabalahan sa buhay? Wala. Ang mga anak po ninyo, Sa bahay. mga anak po ninyo, Nasa bahay namin. nag-aaral po. Opo. May trabaho po kayo? Wala. Ang asawa po ninyo? Wala. Nakakulong ko. Nakakulong ang asawa ko eh. Anong dahilan kung bakit nyo ginagawa yon? Alam niya, simula't simula, hindi ko siya tanggap para sa kapatid ko. Alam niya yon. Eh, at least nagsabi ko sa kanya, nababayaran Ano po ko ba kung ang magkapera. nagawa ni Menchie para hindi nyo siya tanggapin? Aywan ko, hindi ko siya tanggap eh. Umalis siya sa amin, sa lugar namin, sa Kaliwag. Bakit bumalik pa siya dyan? Kayo po ba ang may-ari ng lupa kung saan sila nakatira? Hindi. Oh, hindi naman po pala. Isa ayaw ko siya makita eh. Tingnan niyo po, ginagawa niya sa akin. Po. Siya po ay may ibang asawa na at may ibang pamilya Oo na. nga po. Ginagampanan naman niya yung kanyang responsibilidad bilang nanay doon po sa dalawang pamangkin ninyo. Hindi naman pinababayaan. Bakit kailangan po kayong Siguro magalit? nagagalit siya sa akin. Pag yung noong araw, nagraragbi ako nakuha ng Yun. kapatid niya. Kasi, Pero tapos naman na yun, Aling Nida. Nagbagong buhay na Binabalik ko yung siya. dati. ewan ko, Ma'am Ami, talaga hindi ko siya tanggap. Mabigat ang dugo ko sa kanya. Karanap po Simula't yun eh. simula. Kahit may asawa na siyang iba. Aling Nida, ang hindi ko po maintindihan, bakit kailangan pa kayong pakibagayan ngayon? Kumbaga kung tutuusin, parang naputol na ang koneksyon. Pero alam ko, dapat nandun pa rin ang respeto bilang kayo ay kapatid ng dati niyang asawa. Pero yung ginagawa po ninyong pang-aasar sa kanya, anong dahilan? Ewan ko, masarap lang kasi mga asar eh. Ganun lang. Ganun lang, ate. Na gusto niya ako asar-asarin. Tuwing maghahanap buhay ho kami. Pero Aling Nida, ang 2,500 na inutang po ninyo ay mahalaga rin naman sa kanila. Bilang si Aling Menchie po ay nagpapakapagod, nagtatrabaho, naghahanap buhay para po dun sa dalawang pamangkin ninyo at sa inyo po'y katuwa-tuwaan lang ito? Sabi ko, Ma'am Ami, sa kanya, babayaran kita pag may pera ako. Nakikiusap ako dahil wala naman kami hanap buhay. O bakit nga po kayo nagnanakaw? Inaasar ko nga lang Sapat siya. ba yun para Inaasar ko lang siya. nung buhay pa po ang kapatid ninyo, ganyan kayo? Noon pa naman talaga, Ma'am Ami, hindi ko talaga siya tanggap. Noon pa man talaga. Kahit tanong mo sa kanya.
Kayo po ang tinatanong ko, bakit nga po ayaw Kasi nyo? mayroong bang babae nga sa park nakatira. Sinundo namin siya sa park mismo. May hawak na plastic na rugby. Nakalipas na yun. Saka ilang beses na ko ng kapatid ko nang dahil sa kanya. Dahil sa mukhang pera. Hindi niya pinapatulog ang kapatid ko pa walang uling pera. Oh. Pakatino ako sa... Nakalipas na yun, siyempre kapatid ko pa rin yun. Kahit wala Ate na. Nida, hindi po ba kayo nagkamali dati nung kayo'y bata-bata? Nagkamali rin, ma'am. Oh, lahat naman po tayo dumaan sa mga pagsubok, pagkakamali, pero lahat naman tayo binibigyan ng Panginoon Diyos ng pagkakataon na baguhin at ayusin ulit ang ating buhay. Kung ang Diyos nga po ay hindi tayo hinuhusgahan, Sa akin niya pinapasa. Ang kinagagalit ko nga sa'yo dahil ikaw talaga mukhang pera, di ba? Bakit? Sinong taong hindi mo Umuwi ang kapatid ko. Sinong tao? Sa galing sa paglabas, di ba umuwi dahil sa dalang pera, hindi mo Bakit? pinapauwi. Naglalabada ako. Nung kayo kasama ng kapatid ko? Oo, naglalabada ako. ka? Nakita mo, Hindi ah. ka naglalabada. Hindi Naglalabada. parang andun niya. Kasama mo. Parang andun niya. Kasama ko sa Ate Mer. Pag umuwi Ayan, ang mamatay kapatid man ko, ako kung hindi kasama sa Ate Mer. Walang pera, hindi mo pinapatulog. Hindi pinapatulog mo sa bahay. Mahiya ka sa sarili mo. Ba't ako mahihiya? Ano hindi? Bakit? Oo, Ba't ako mahihiya? sandali lang, Ba't ako sandali mahihiya? lang. Ba't ako mahihiya? Bakit ako? Ba't ako mahihiya? Dapat ikaw magpasalamat Ba't sa ako akin. mahiya? Dahil ikaw may Maghahanap sa buhay akin. ako. Walang hanap buhay ko sa akin. Sandali lang, Hindi umupo makikita ka, sa Aling tayo. Nida. Hindi ka kinuha sa park. Ano? O saan namin nakuha ng mama ko? Oo nga, inamin ko. Nakuha ko ng kapatid mo sa iba. Sa sa tambay. Ano naman? Isa yung Nagbago pinagaganda ko. ko yung magagawa mo. Wala akong galing pala magagawa eh. Ako, Pero Ate Nida, nagbagong buhay na si Menchi. May negosyo nga siya eh. Hindi kaya inggit ang pinanggagalingan niya. Hindi. Ako maiinggit. Parang sang-ayon ng mga sausawero dyan sa pula, Hans. Mayroon na Naku, Chang, nako! Kung naririnig mo lang ang mga sinasabi nila dito, meron kang sinisigaw. Ano yon? Ingit lang siya kasi 'di ba? Nakuha nga siya yung dati niyang buhay sa buhay niya. Siya wala siyang trabaho, yung isa meron. Siya kasi wala. Ingit ka! So Chang, parang ang sinasabi nila dito is yung parang hindi tanggap ni Ate Nida na bakit nga umangat itong si Ate Menchi. Na parang, oo nga. Ako, ang pinagtataka ko naman, Chang, bakit may mga taong hindi masaya sa nagiging tagumpay ng ibang tao? Ibang tao, totoo. Mamaya, tatanong natin kay Dr. Camillian. Pero gusto ko lamang unahin si Attorney Lopez. Dito sa sitwasyon nila, utang ang pinag-uusapan. So may habol ba si Aling Menchi kay Aling Nida dun sa utang na 2,500 pesos? At yung pagnanakaw na ginagawa? Sa ganitong pagkakataon, pwede nating sabihin na ang kanyang nilalabag na batas ay yung tinatawag nating estafa o swindling o panggaganso. Yan ay may pagkakulong. Ngayon siguro iisipin natin paano naman ang dati nilang pagiging maghipag. Sa ating batas, meron tayong tinatawag na exempting circumstance kapag ang isang nangganso ay kamag-anak. Subalit, sa kanilang kaso, common law wife, wala silang valid na kasal. Si Aling Menchi at saka yung kapatid ni Aling Nida. Sa ganitong pagkakataon, nung namatay ho si yung kapatid ni Aling Menchi, putol na po yun. Dahil po sa pagkakataong yun, dahil sa naputol yung kanilang relasyon, si Aling Menchi ay maaring maghabol kay Aling Nida, hindi lamang sa civil, kung hindi criminal din. Yung sa pagnanakaw naman na sinasabi ni Aling Nida, na kanya rin inaamin, talagang meron siyang liability dahil inaamin niya na yung paninda mismo ni Aling Menchi, kinukuha niya ng walang pahintulot. At panibagong kaso, yung sinasabi niya na kaya niya ginagawa yun dahil gusto niyang inisin si Aling Menchi. Yun ang tinatawag nating unjust vexation. Ayun, attorney, sa mga hindi nakakaalam, paliwanag lang po nating mabuti yan na yung ganyang pang-aasar ay pwede rin palang hablahan ng isang taong gumagawa niyan. Pwede ho yan. At yan ay may pagkakakulong. Yung tatlong May pagkakakulong? Yung tatlong kasong nabanggit ko, may pagkakakulong yan. Naku, Aling Nida, narinig po niyo yun?
Yun daw pong pananadya at yung ginagawang ganun ay pwedeng makulong ang isang tao. Diretsahang tanong po, Aling Nida, sinisisi niyo ba sa pagkamatay ng kapatid ninyo, si Aling Menchie? Opo. Bakit? Kasi kung didali naman sa kanya, di matuto kung kapatid ko magnakaw, magpunta-punta ng palengke. Natuto kasi sa kanya, mukhang pera kasi siya. Bakit? Inutos ko pa sa kapatid mo na magnakaw Kaya nga siya? natuto eh, dahil hindi ka tumatanggap ng 100 eh. Tumatanggap ako. Oh. Inaaway mo, hindi mo uuwi, matutulog. Ma'am Ami, hindi pinapatulog dahil 100 Tinida? ni ka sa kanya. Oh. Sinungaling ka. Hindi Puyat ang totoo kapatid yan. ko. Pinagbabawalan Hindi ko niya kapatid inaano, mo hindi niya na. tinatanggap pagkakaunti ang Huwag na pera. tumambay, pero makulit ang kapatid mo. Sanay siya sa pera malaki ang iniintriga ng kapatid ko. Doon natuto ang kapatid ko magnakaw hanggang na salvage. Oh. Han, Kaya yan siguro ang pinagalit magbotohan ko sa muna ang kanya. mga sausawero at sausawera sa unang Totoo yan. pagkakataon. Okay, mga kapatid na sausawera at sausawera, meron po tayo ngayon na dalawang babae na yun talagang isa, inaamin niya na inaasar niya yung isa. Ano ba ang boto nyo? Na kanino ang inyong simpatya? Pula ba o puti? Itaas yung mga placard na yan. Go, go, go! Sige na, bumoto na muna kayo. Siyang Ami, ang mga sausawero at sausawera ngayon ay parang nagkakaisa na hindi nga naman tama na yung tao ay inutangan mo na, abay aasarin mo ba? Kaya siguro, ang nakikita nating kulay ngayon ay isa lamang. Ay, aba at merong dalawang pula dito. So, pero karamihan ay puti. Yon. Ang kapatid po ni Nida na success sa hindi magandang pagtatrato po nito kay Menchie abay magsasalita na. Narito po si Aling Purissima Brunosa. Pasok! Aling Purissima, paano po ninyo nasabing hindi maganda ang pagtatrato po ng kapatid mo kay Menchie? Eh gusto ko lang naman po, Ma'am Ami, yung nangyari sa kanila, pass is pass na. Oo. Yung ingreso niya dito, dapat bigyan niya kasi nagpapagod to eh, nangangarga. Oo. Bago yung nagtutulak sila ng karito sa tangali. Ang gusto ko lang, mabago yung mali niyang ugali. Yan ba ang dahilan kung bakit dyan ka pumanig kay Menchie? Oo, kasi hindi naman tama yung tulog yung tao, kukunan mo, binibigyan ka naman minsan. Dapat magpaalam ka na lang, hindi yung antayin mo ng matutulog yung tao, tsaka mo siya kukunan. Eh, Sinabi niyo po ba sila yan eh. kay Aling Nida, lahat ng sama ng loob Sinasabi niyo? ko naman po sa kanya, kaso hindi niya talaga ako pinapansin minsan. Kanya talaga ugali niya pa. Ayaw niya Ang paliwanag po at revelasyon ni Aling Purissima, masasaksiyan po natin sa pagbabalik po namin. Diyan lang kayo. Bakit sa palagay mo, Ate Menchie, sinisisi ka ni Ate Nida sa pagkamatay ng asawa mo? Kasi malapit sa kanya po yun. Talaga, ako naghirap doon. Kaya nagpalaki po kasi siguro. Kaya masakit sa akin na wala kapatid ko. Di bali sana kung ikaw na lang nawala. Pag talikuran, harapin mo, face to face. Face to face. Face to face. Mga kapatid, salamat po sa pagtutok ninyo sa face-to-face. Ang issue po sa pagitan ng dating maghipag ay ang hindi po pagbayad ng utang nga po ni Aling Nida dito naman po sa kanyang dating hipag na si Ate Menchie. At ngayon naman po, kasama natin si Aling Purissima na kapatid ni Ate Nida pero pumapanig kay Ate Menchie. At ang sabi mo nga, may hindi magandang ugali ang Ate Nida mo. Ano yun? Pag ginusto niya yung gusto niyang gawin, gagawin niya. Wala siyang pinakikinggan? Kahit ano pong... Kahit nung bata pa kayo, ganyan na siya. Hindi naman po kasi sa amin lumaki yan. Nagsama na lang po kami mga 13 years old siya. Bakit? Kasi sa province po siya lumaki. Oo. Sa lola namin, nanay ng nanay namin. So sa palagay mo ba, Ate Purissima, na-spoil kaya siya ng lola Kasi niyo? palaki po ng lola ng nanay namin yan eh. Kaya Oo. kumbaga, pilya siya. So talagang nasanay siya na kung ano yung gusto niya, yun ang Hindi masusunod. siya tumatanggap ng Kanina, nabanggit niya na paliwanag. sa umpisa pa lang, ayaw niya na talaga kay Ate Menchie. Ikaw ba, nung nakilala mo si Ate Menchie, tanggap mo siya? Kasi yun na ng desisyon ng kapatid ko eh. Mm. Mapipigilan mo pa ba yan? Kahit anong pigil mo, kung gusto naman nilang magsama, di wala ka naman magagawa. Kung yung magulang nga namin, nagpumayag na ng may relasyon silang dalawa, ako pa kaya. Bakit hindi mo naintindihan yon?
na ang mga magulang nyo naman tinanggap, Ate Nida, Di si siya tanggap Menchie? na mama ko. Tatay ko lang at saka siya. Kasi pagka may galit sila sa isa't isa, parang kinikimkim nila. Hindi nila alam Bakit kung... sa palagay mo, Ate Menchie, sinisisi ka ni Ate Nida sa pagkamatay ng asawa mo? Siya. Hindi ko po alam. Kasi simula, sa kanya yun lumaki. Kaya siguro nag-ano siya ng attention ng kapatid niya. Kasi malapit sa kanya po yun. Talaga, ako naghirap doon. Siya nagpalaki po kasi siguro. Kaya masakit sa akin na wala kapatid ko. Di bali, sana kung ikaw na lang nawala. Salamat. Kung ako nawala, Dahil masakit siguro mawala ng malaking kapatid. tuwa mo. Talaga, tatanong pa ako. Pero bakit hindi ka ba naaalarma, Ate Nida, na ang sarili mo ang kapatid ay nandun sa tabi ni Menchie at mas... Eh sila naman talaga magkakampi niyan eh. Sila dalawa, sila magkadalawa magkasundo. Kasi kami hindi talaga kami magkasundo. Silang dalawa magkasundo talaga. Silang dalawa magkasakan. Pero hindi ba po pwedeng lumambot ang puso mo at Matigas po ang puso niya. Ayaw niya wala buksan. kapatid ko talaga makami masakit sa akin. Dahil ako nagpalaki doon. Simula. Maliit pa lang ako nag-alaga nun. Ang laki ng hirap ko dun sa kapatid ko. Kaya masakit talaga sa akin na wala yun. so hanggang mamatay ka, talagang galit ka kay Ate Menchie? Hanggang kamatayan ko na lang. Ay, hindi po kayo natatakot sa Diyos? Paano po pagharap niyo sa Diyos sabihin sa inyo na meron kayong taong kaaway? Hindi kayo natatakot? Bakit po kailangan galit na galit kayo? Naku mga kapatid, eto po ang presidente ng kanilang 5-6 organization. Ha? May organisasyon pala ganon? Nasaksi po sa paggawa ng paraan ni Nida para lang po makabayad ng utang kay Menchie. Narito po si Teresita Oliva. Pasok! Aling Teresita, paano po ninyo nakilala si Aling Nida? Kapitbahay ko po siya. Kapitbahay. Ano po itong organisasyon ninyo? Yun po sa lending po. Sa lending? Opo. Okay. Alam niyo po na may utang si Aling Nida na 2,500. Opo. Naikwento niya yun sa inyo. Opo. Nasabi ba niya na may plano siyang bayaran ito? Opo. Nakikiusap nga po siya kay Ate Menchie na kaya lang ayaw niya talagang tumanggap ng pakiusap. Sino ang ayaw tumanggap? Si Ate Menchie. Narinig mo? Opo. Anong sinabi niya? Sabi naman niya, babayaran naman daw niya yung gulay pag nagkaroon siya ng pera. Pero gano'n ang katagal yun mula nung binili ang gulay? Kailan? Pag nakarelease na siya. Kayo po nagpapalending kayo. May Ate Teresita, magdadalawang buwan na po yung utang sa gulay. Pero November pa po ang release niya, ma'am. Ha? November pa po. Ang alin? Release niya sa lending. Release nino? Release ni Ate Nida. Release ni Ate Nida. Anong ibig sabihin po nun? Yung maglo-loan siya. Maglo-loan. Maglo-loan siya ulit, November pa November pwede. pa. Kasi meron pa siyang dating utang, ganun ba? Mm. Magkano yung dati niyang utang? Bali, 4,000. Pero hinuhulugan naman po niya yon. Paano po ninyo nababayaran ng mga utang, Aling Nida? May labada naman kasi. Naglalabada po May kayo. salsa Oo. yan, ma'am. Tama po yun. At yun ay marangal na trabaho. Wala naman pong masama doon. Tama po yun. So nakakabayad naman kahit papano. Opo. Minsan inabonohan ko po siya. Mm. Kaya pag nakakapaglabada po siya, nakakapagtinda siya ng extra, yun po, binabayaran naman po niya sa akin yun. Nailano ka to. Pero yung utang mo kay Aling Menchie, 2 buwan na. Hindi, sabi ko naman sa kanya, kung maaantay mo, mababayaran kita. Eh kaso agad-agad siya maningil. Ano ibabayad ko agad-agad? Ito may Sabado lang naman ako may laba. 3 linggo na, Tinida. Hindi naman pwedeng utangin yung sa palengke. Tama. Eh, hindi ka Ikaw ba naman mag-antay? nasa Wala naman akong kalagayan bayad ko niya eh. sa'yo. Binabayaran ko araw-araw ang gulay. Inuutang ko ba yun sa palengke? Tanungin ko lamang si Dr. Camille. Narinig natin kanina kung paano sagutin ni Aling Nida nung tinanong ko siya na kung totoo bang ninanakaw niya ang mga gulay ni Ate Menchie. At ang sabi nga niya, sinasadya niya. Tinanong natin siya kung anong dahilan. Wala lang daw. Gusto lang daw niyang mang-asar. Bakit may mga taong ganun? Mahilig mang-asar? O di kaya naman ang isang anggulo dito ay yung nabanggit ni Hans na maaring hindi maligaya si Ate Nida sa naging buhay ngayon ni Ate Menchie na siya ay maayos na at nagtitinda ng gulay.
isang pamamaraan para maging depensa ng buhay na sa ganitong klaseng pamumuhay na talagang medyo gupit, paglaruan kung ano yung kahinaan ng isang tao. Itong mga taong ito, talagang titignan nila kung paano sila makakapanakit sa pamamaraan na nilalaro nila yung feelings. Kaya ang tendency, tuloy, magre-react na parang kahit kayo maiinis. Kasi ang pang-aasar dito ay pamamaraan parang laro sa kanya na talagang ikagagalit mo Kahit hindi ka kaanak ng taong yun, parang ikaw din maaasar. So ngayon, kung nakikita nyo na ganito yung ginagawa, actually, depensa niya yun Dahil deep inside, makikita nyo kung gaano ka-fragile ang personalidad. Yung kumbaga isang kante sa kahinaan ni Aling Nida, makikita nyo kung gaano, sabihin na natin, talagang lalabas yung talagang emosyon na nararamdaman niya, yung sakit na nararanasan niya, kung bakit nagkaganito ang buhay niya. Tapos hindi nyo maaalis na nakukumpara yung sarili niya doon sa yung dating, sabihin na natin, inaalipusta niya. Doktora, isa pang katanungan, ano po ba ang epekto sa isang tao kapag siya ay punong-puno ng galit, hindi marunong magpatawad, puno ng, yung parang mainit na puot sa ibang tao? May epekto ba ito? Physically? Oo. Meron? Physically, pwedeng magkasakit ang isang tao? Unang-una, pag yung ikaw ay nag-iisip ng sabihin na natin na yung nandun yung galit, nandun yung puot, na talagang hindi naaalis siya, basically, sana stress lang. Pero yung pong stress na yon, maari po kasi siyang talagang mag-cause ng talagang mas matindi pang sakit. Maaring itong puot na to ay mag-lead sa tinatawag na depression or kaya mismo, ikaw po ay mananakit na ibang tao. Kaya ikaw po ay nagkakaroon ng tinatawag na criminal mind. So, ikaw mismo, gagawa ka ng paraan para talagang malait mo itong taong ito. So, parang ikaw mismo nasasadlak na sa kasamaan. Pangalawa, physically po, ito po yung bakit magtataka kayo merong ang inyong presyon ay 140 over 90, wala kayong nararamdaman na sakit sa katawan kasi nagiging natural na mataas po palagi ang dugo nyo. Pangatlo, pwede pong maging atakihin na lang kayo sa puso dahil sa sobrang galit nyo. Kim-kim na galit niyan tapos hindi nyo mailabas. Pag nanggigil kayo, magugulat na lang kami, ay bumagsak, namatay dahil kasi inatake sa puso. Meron din naman po tayo dahil sa dinadaan po natin na hanggang pagtulog, nandiyan pa rin yung puot na yan. Baka po hindi na kayo magising. Ayun. Pero si Ate Menchi naman, galit na sa kanya si Ate Nida, nautangan na siya, ninanakawan pa rin. Abay, mabait pa rin siya at hindi naman din siya nakapagsalita ng hindi maganda. Marahil yung nangyari niyang experience na hindi maganda, na sabihin mo nag-rugby siya, kung ano man yung nakikita sa kanyang hindi maganda. Yun ang naging motivating factor sa kanya para magbago, of which is maganda para sa isang tao dahil unang-una, nangyari yun nung bata siya Siya mismo ang gumawa ng paraan na magbago siya. At the same time, it happened nung 12 years old. Ito po yung paraan na ang ating personalidad ay ginagawa pa lang natin para yun ang talagang magiging persona natin pagdating ng panahon. So, ibig sabihin, kung nakita na may pagbabago, siya mismo gagawa siya ng paraan na hindi siya magiging katulad nung before. Ganun talaga ang proseso ng isang tao. Na talagang pipilitin niya na yung 12, 13, 14, 15, kung talagang naisaayos niya yung sarili niya, yun na talaga yung personalidad niya na hindi talaga siya masamang tao. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Ang suling hatol ng mga sausawero at sausawera, sa pula ba o sa puti? Okay, mag-ready na tayo mga kapatid na sausawero at sausawera. Pula ba o puti? Last round na to. Boto na. Itaas na yung mga placards na yan. Go! Siyang, naku, parang hindi na iba ang opinyon ng mga sausawero at sausawera. First round, second round, isang kulay ang nakikita ko. Talagang mas naiintindihan nila ang kabaitang ipinapakita ni Ate Menchi. Mga kapatid, hangad po namin dito sa face-to-face ang magkaayos ang bawat panig. Kaya po oras na para sa personal na counseling. Kasama po ang ating trio tagapayo para mas maunawaan po ng ating mga bisita ang kanilang problema at pinagdadaanan. Malalaman po natin ang magiging resulta nito sa pagbabalik po ng Nag-iisang Barangay Hall on Air, ang Face to Face.
3 taon na pong nailibing ang iyong kapatid. Ngunit para bagang hinuhukay mo siya ngayon. Sa wari mo ba'y natutuwa yung kapatid mong namatay sa ginagawa mong pagnanakaw? Ms. Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of JAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Skin Glow by G-Max, Salon de Manila, Guardian Alcohol. Hans Bertel would like to thank Dr. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Timing Sport Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, Ludy's Peanut Butter, a tradition of nutrition, F101 Direct Sales Apparel and Shoes, Home Appliances by Minami, galing ng quality, Placenta by Samstre. Tayo magharapan, ating pag-usapan, aminan. Face to face. Harapin mo, face to face. Pagka nagsan pa ng demanda yan, magpapiyansa kayo. May pampiyansa ho ba kayo? Kung wala kayong pampiyansa, anong mangyayari? Ikukulong kayo habang ongoing yung kaso. Imagine niyo, saan dadamputin yung anak ninyo? Di ba? Mga kapatid, inireklamo po ni Ate Menchi ang kanyang dating hipag na si Ate Nida dahil di umano sa hindi po nito pagbabayad ng utang. At nagtataka siya kung bakit si Ate Nida pa ang may ganang magalit, siya naman nga po ang may utang. At ang sagot naman po ni Ate Nida, wala siyang balak, bayaran po talaga si Ate Menchi. Matapos po ang naging personal na counseling po sa atin mga bisita kasama po ang Trio Tagapayo. Sana po hangad namin ay magkaunawaan na po sila. Sa ating mga bisita po ngayong araw na ito, sana po pakinggan po ninyo ang mensahe ng ating Trio Tagapayo. Simulan lamang natin kay Attorney Lopez. Aling Nida, kanina ho nabanggit ninyo nung sa umpisa pa lamang ng ating programa na tinanong kayo kung anong pinagkakabalahan ninyo, sinabi ninyo, wala. Para ho sa maraming tao, napaka-importante ho ng oras. Nung tayo nag-uusap, nabanggit din ninyo na kayo ay may 2 anak, isang 8 at saka isang 12 taong gulang. Yung pag-aaruga pa lamang po sa kanila, malaking oras na po ninyo ang maaaring kainin nun. So sana ho, pag-isipan ninyo mabuti. Sa halip na iniinis ninyo si Aling Menchi at kinukunan ninyo siya ng mga paninda ng walang paalam, kung saan maaari kayong maipakulong. Sana ho, ubusin na lamang ninyo yung oras ninyo, yung panahon ninyo sa pag-aalaga ng inyong mga anak. Bukod pa po doon, maaari rin ho kayong mag-concentrate sa paghahanap ng mas magandang trabaho. Nang sa ganun ho, makakuha kayo ng pambayad sa inyong mga utang at lalo pa ho ninyong mapubuti ang kinabukasan ng inyong mga anak. Yun lamang po, Aling Nida. Marami pong salamat, Attorney John Lopez. Dr. Camille? Kahit po grade 1 or grade 2 or grade 3 lang kayo, kung kayo po ay may urbanidad, matuto po kayong magpakumbaba. Kasi unang-una magkakakilala kayo ever since. So sana ang ginawa nyo, Aling Nida, kung talagang kayo po ay hikaos at hindi nyo kaya yon, nagbigay na po kayo ng sabihin natin ng talagang rason kung bakit kahit po naibenta nyo yung mga gulay na yon ay hindi nyo talaga mababayaran. Dahil kasi masyado kayong maraming pagkakautang or talagang gipit kayo. Dahil napakadali po para sa isang tao na nagbago na maging mas considerate dahil kasi mas maiintindihan nila dahil pinagdaanan din nila yung mga ganong sitwasyon na naging gipit din siya minsan. Pangalawa po, ang nandito parehas kayo na merong anak na 12 taon at saka 8 taon. So parang umuulit lang yung cycle na kung nakikita po kung ganong klase
ang pag-uugali nyo na nandun nyo parang masyado kayong matapang, yun po ay maaring sabihin na natin isang maling halimbawa na ipinapakita nyo sa inyong mga anak na maaari nilang dalhin pagdating ng kanilang ng tamang edad na 16, 17, 18. Baka sila po mismo ang sumuway sa inyo. Pero ito po ay talagang maiiwasan kung kayo nga po, sabi nga ni attorney, talagang pagtuunan nyo po ng pansin ang pag-aaruga sa inyong mga anak. Yun lang po. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny. Alenida, 3 taon na pong nailibing ang iyong kapatid. Ngunit para bagang hinuhukay mo siya ngayon. Sawarin mo ba'y natutuwa yung kapatid mong namatay at namamayapang kanyang kaluluwa sa ginagawa mong pag-iinis, sa ginagawa mong pagnanakaw, skamense? Siguro hindi siya natutuwa. Kaya nakalipas na, namatay na siya, nailibing na siya. Ilibing din sa iyong buhay ang iyong galit kay Mensi. Tuldukan mo na ang iyong pang-iinis. Humingi ka ng tawad at harapin mo ang iyong kasalukuyang buhay. May pananagutan ka, may utang ka kay Mensi. Tanggap naman ni Mensi na by installment ang pagbayad mo. Humanap ka hanap buhay ka, mag-ipon ka upang mabayaran mo. At sana naman, hindi magkaroon ng lamat ang iyong relasyon kahit wala na kayong relasyon dahil namatay na ang kanyang dating hipag na lang tawag sa'yo. Ngunit sana patuloy pa rin yung relasyon na pagiging magkaibigan. Sana naman ikaw, Mensi, bumangon ka, nagbago ka. Sana naman matulungan mo rin si Nida upang siya'y makabangon din at sabay-sabay kayong humarap sa bagong buhay. Kayo bilang magkaibigan o isang pamilya. Lamang. Marami pong salamat, Reverend Sunny Merida. Ate Nida, napakaganda po ng mga sinabi at binigay na payo sa inyo ni Attorney, ni Dr. Camille at ganoon din po ni Father Sunny. Kaya po ninyong tanggapin po ba ang katotohanan na may mga naging pagkakamali po kayo? Opo. Ate Menchi? Okay lang po sa akin yun. Yung mga inaano niya sa akin. Kasi nakalipas na yun. Pinapadyos ko na lang yun. Kung namang ginawa. Kaya niyo po bang humingi ng tawad, Aling Nida, sa mga nagawa po ninyo? Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Maipapangako niyo po ba kay Aling Menchi at sa aming lahat dito na hindi na po kayo magnanakaw ng gulay niya? Opo. Bakit parang kayo pa ho ang galit yata? Hindi. Ha? Hindi. Hindi na? Okay. Natatawa si Aling Purisima. Paano po yung utang ninyo? Babayaran ko siya. Hindi kasi biglaan hulog. Pwede naman hulog-hulugan yun sa kanya. Sige po. Makiusap po kayo. Yun naman pinapakiusap po sa kanya. Ayaw niya dati kasi tumanggap. Yung ganun. Sige. Tutulungan ko na po kayo makiusap. Ate Menchi, pwede ba na kasi yung boses ni Ate Nida parang laging galit. Ganyan po boses niyan eh. Ano ba? Pwede bang gano'n? Hindi ba pwedeng ma-practice nyo sa bahay? Ate Menchi, pwede ba na hulug-hulugan na lang yung 2,500? Okay lang po yun. Pwede naman daw. Mga magkano ba ang kaya mo na ibigay paunti-unti? 50-50 lang. Okay na po sa akin yan, basta makabayad. Basta po makabayad ng paunti-unti. Yun naman po pala. Magkamaya na kayo bilang simbolo po ng pagbabati ninyo at pagkakaroon ng kapayapaan sa inyo. At sayang naman, sigurado kung matutuwa si Dennis na nakikita kayong nagkakaayos. Magkasalaman ako sa'yo, patawarin mo na ako. Tao lang tayo, di kakamali. Okay naman sa akin eh. Okay na po kayo. Aling Purisima, ano pong mensahe ninyo sa inyong Ate Nida? Sa akin naman, kailangan ayusin mo na lang yung mali, huwag mo nang gawin. Para hindi maano ng mga anak natin. Siyempre, may mga anak tayo na
gagayahin ang ginagawa natin. Alam mong tama, wag mo nang gawin. Alam mong mali, wag mo nang gawin kasi para hindi na maulit yung mga nangyayari na hindi dapat mangyari. Yun lang sa akin, te. Sana matuto kang magbigay. Hindi yung lang ikaw na lang ang bibigyan. Aling Nida, meron po ba kayong gustong sabihin sa kapatid nyo? Pasensya ka na rin kung naging ganun ang ugali ko. Pabayaan mo. Hindi magtatagal, magbabago rin ako. Antay mo lang. Yun naman pala. Maraming salamat sa ating mga bisita. Aling Purisima, babalitaan mo kami, ha? Pagka nagsungit ulit si Aling Nida, i-text mo si Hans, ha? Maraming salamat sa ating mga panauhin. Amina na po tayo mga kapatid, napakarami na namang aral po tayong natutunan mula sa ating issue ngayong araw na ito. Lahat po tayo ay gumagawa ng paraan para po tayo ay kumita ng pera. Kaya hindi naman po biro na mawala na lamang po na parang bula ang ating pinaghirapan. Responsibilidad po nating bayaran ang ating pong mga pinagkakautangan at punan po ang ating mga pagkukulang sa kanila. Dapat nga po tayong magpasalamat dahil handa po ang ilan sa ating mga kaibigan na tulungan po tayo sa oras ng kagipitan. Ibig sabihin lang po noon, mahalaga po tayo para sa kanila. Kaya naman matutunan po sana nating pahalagahan ang mga taong nasa paligid po natin. Lahat po sila ay biyaya sa atin kahit saan pa po sila nanggaling. Bigyan din po natin ang bawat isa ng pagkakataon din na makapagbago. Tulungan at samahan po natin silang harapin ang mga pagsubok ngayon at pag-asa bukas. Siguradong ganun din po naman ang gagawin nila para sa atin. At sana rin po, ibaon na po sana natin sa limot ang mga sama ng loob at iwasan na rin po natin ang manghusga ng kapwa nang hindi rin po tayo mahusgahan. Turo nga po sa atin ng simbahan, walang sino man po ang nabubuhay ng para sa sarili lamang. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Mortel sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong trio tagapayo, ang mga sausawera at sausawera, at syempre po sa ating mga bisitang nagkwento ng kanilang buhay. Tandaan po ninyo, lagi lamang narito ang face-to-face para po mapakinggan ang inyong mga problema at magbigay lunas naman po sa inyong mga suliranin. Welcome po kayong lahat dito at sa mga gusto pong manood dito sa amin sa studio, mag-email lamang po kayo para sa detalye. Ako pa rin po ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to mga kapatid. Bakit hindi kayo nagpakasal? Kasi may asawa na yung kapatid niya. Kasal pa. Nasaan po yung tunay na asawa? Andyan lang, nag-asawa na rin. 3 ang anak nila, malalaki na. Ngayon ang nagdudusa mag-alaga sa, sa asawa ko niyan. Asawa namin kung ano man. Yung anak ko, 10 taon. Bakit hindi niyo po pakiusapan yung mga anak sa una pala? Ni Mang Carlito, na siyang mag-alaga. Kasi mas kaya nila. Kinausap ko kaysa na po. sa 10 taon. Kinausap ko na po. Oh. Ayaw nilang pumunta. Bakit? Hindi ko alam po sa magulang, sa nanay niya. Face to face.